What was your old version like? Nung bata pa ako, sobrang tahimik at tao. Di ko kaya may pag-usap kahit kanino, kahit sa, part ng family and yung mga kaibigan ko. Kasi, sa tingin ko is, dinajudge nila ako na parang, pag nagkamali, parang sinisip ko na parang sobrang worst ng pagkakamali kahit sobrang late lang. Yun lang. What comments did people usually make about you back then? Okay. I-start ko man sa story na paano ko start kasi sa online. Meron ako nakilalang mga kaibigan na medyo may hirap ko pa silang medyo makausap noon. And then parang hinihelp nila ako na makipag-usap ng normal. And simula nun, yung mga sa online, medyo confident na unti-unti na yung confident ko, pero sa real life, medyo nahihiya pa din ako. And yung simula nung grade 10 ako, medyo hindi ko pa kaya makipag-usap talaga kahit kanino, nahihirapan pa rin ako, and then, hindi ko kaya mag-open sa family ko kahit may problem na ako. Pero dahil sa problem na sobrang kinikimkim ko, medyo nailabas ko siya sa may online, then, yung mga kaibigan ko na naalala ko, parang binigyan nila ako ng advice na try mo kayang sabihin sa magulang mo, ganon. And then, parang sinabi ko sa mother ko na ganon nga na sobrang parang sa tingin ko dami kong mali kasi halos kasi nung bata kasi ako na sa father ko, medyo ka-close ko siya pero ang madalas kasi na biro niya nung bata ko, yung parang pag nagkamali is parang nagagalit. Pero hindi naman talaga sobra. And then yung parang dahil doon is yung dahil bata pa ako, medyo madali ako maniwala. Na yung parang nasanay na ako na pag gumagawa ako ng parang sa tingin ko lagi mali. Pero dahil sa mga kaibigan ko na parang pinush ako na marami silang binibigay na compliment sa akin na magaling, parang kaya may pag-usap, medyo unti-unti na ako na-improve. Kagaya nung nag-senior high ako, is doon na parang naipag-trinay ko na gawin yung mga yung suggestion nila na makipag-usap kagad sa mga kahit di ko kakilala. And then simula nun, nagkaroon na ako ng mga kaibigan sa senior high and then parang mas yung confident ko ngayon sa real life na kaya ko nang magsalita sa harap, mag-report. Yun lang. What changed you? Bago sa akin is yung personality ko. Na madalas akong mahiling magtago sa mga problema, di ko kayang harapin. Pero dahil sa mga kaibigan ko na binibigyan ako ng advice, parang imbis na mas lalong tumitindi, parang nababawasan na yung mga problem ko. And parang mas kaya ko nang maipag-usap sa mga kahit di ko kakilala. And na-improve din yung decision ko and personality. You now. Last question, who are you now? Ako ngayon, parang naisip ko na improve self ako na kailangan pa rin ng konting improvement sa pagsasalita sa mga ibang tao. Kasi minsan kasi napapansin ko na yung sa ibang kagrupo or ibang tao na parang naisip ko na hindi ako belong pag hindi ako masyado napapansin na parang mas okay na lang na hindi pa rin magsalita kaysa ipag-usap or entertain. What was your old version like? Ako kasi, daddy's girl. Kasi, iniwan kami ng mama ko. So, yung nagpalaki sa akin yung papa ko. So, mahilig akong maglaro. Parang, yung mga kasama ko is yung mga ate kuya ko kasi. Parang, laging nasa, magdamag sa kalsada, naglalaro. Kasi si papa, umuwi na siya gabi na. So, parang wala nag-aasikaso sa amin. Tapos,
yung mga malaki na ako, yung tita ko naman yung nag-alaga sa amin. Parang doon siya tumira sa amin. Tapos, si Papa naman, tumigil din siya ng trabaho kasi may naipon na din siya. So, parang nag-focus na lang siya sa akin, sa amin ng mga kapatid ko, siya yung nagpapaligo sa akin, nag-aatin sa school, tapos umiiyak pa ako dati kung iniiwanan niya ako sa school. Tapos, nagpakasal yung papa ko sa stepmother ko. 5 years old ako noon, flower girl. Tapos, andun yung lahat ng mga pinsan ko, mga kaklose ko naman yung mga pinsan ko. Second question, what comments did people usually make about you back then? Yung mga pinsan ko dati, like, super close ko sila. Pero, ngayon, hindi na. Parang, na kami, parang ilang na kami sa isa't isa. Kasi, parang, ang tagal namin hindi nagsama, almost 12 years, ganon. Ngayon, yung mga nakakasama ko lang, yung mga friends ko talaga, super close ko sila kasi sa mga pamilya ko. Tapos, lagi kaming nagbabanding ngayon. What changed you now? Siya yung nag-boost ng confident ko ng senior kasi Sige, okay lang. siya naging, yung nagka-problema sa pamilya ko, sa kanya ako nag-open. Tapos yung kinausap niya yung mama ko, ayun, parang ang dami nagbago kasi dahil kay Pearl, ano ba to, nagbago si mama, parang hindi na siya yung Sige. hindi na siya yung dating naninigaw ng parang hindi niya ako tunay na anak. Yun lang. First question, what was your old version like? So, ako dati, active ako sa lahat ng bagay, like sa church, sa school din. So, pag sa mga reportings, magaling ako sa reportings pag high school. And sa sporty ako before, guys, like, tawag nito, yung mga sports na nilalaro ko, sepak takraw, volleyball, nagsasoccer din ako tapos badminton. And then, sa church naman, may pag-socialize ako sa ibang tao sa church. Pero ngayon, wait lang, wala pa yun. So, katulad ng iba kong mga kaklases, sa inyo, naging leader din ako sa high school. But ngayon, hindi na kasi nga, parang tanga-tanga na yung person. So, yun lang. Second question, what comments did people usually make about you back then? Mga sabi nila sa akin, magaling daw ako sa lahat ng bagay, yun na nga. And, din sa akin na, how to be me. How to be me. Kasi, sabi ko, hindi kasi ako shy type na tao, like, social butterfly talaga ako na person, and nag-ano sila kung paano nga daw maging ako kasi sila, mga shy type sila. And, makapaka din kasi mukha ako, guys, eh. So, pag sa ganun, go with the flow. Okay. Third question, what changed you? For me, sa pagkakaintindi ko, society, community, gano'n. Kasi like before, guys, hindi ako nagmumura. Pero ngayon, 24/7 na ako nagmumura sa mga friends ko, gano'n. Pero hindi sa parents tsaka teachers, ha. And tawag nito, hindi na ako katulad ng dati na active sa lahat ng bagay. Lalo na sa church kasi yun talaga yung pinaka-top priority ko. And sige, yun na lang. Yun lang. What was your old version like? So, nung dati kasi, ang pangit kasi ng ugali ko. Like, alam ko ng pangit din naman ugali ko ngayon. Pero, dati, mayroon akong fixed mindset and kasi, kaya ko nagkaganon, kumangit ang behavior ko kasi, I was depressed back then and actually dati, siguro before pandemic, na-depressed na ako. Dati kasi, hindi ko pa alam yung mga bagay na, hindi ko alam bagay na mga depressed pala ako. Pero ngayon, na-realize ko na depressed pala ako back then. Sobrang lungkot ko and hindi ko alam kung bakit ako na-depressed. And, ayun nga, since high school ako, hindi ako aware sa mga ginagawa ko dati. Basta, naiiyak ako sa mga
sa mga related sa academic, nahiya ako sa mga reporting and hindi ko kaya mag-public speaking, ganon. And dati, kapag parang napipili ko na kinakaibigan lang nila pag wala silang kasama. So, doon din nag-start yung na-depress ako and hindi ako, na-feel ko na parang ginagawa nila akong back burner as a friend. And, ayun, kaya ako nagkaroon ng, hindi ako maka-step up sa private place ko and safe place, ganun. Pero hindi ako maka-alis doon kasi na-isolate yung sarili ko kasi hindi ko siya makaya umalis. Ay, hindi ako kaya makaalis doon kasi walang tumutulong sa akin makaalis doon. And, ayun, kaya doon din nag-start nag-reverse yung yung depression ko. Hindi ako natutulungan yan. Hindi ako marunong magsabi ng mga problema. Kahit now, pero kaya ko naman na dati. To the point na na-depress ako. Pero hindi ako nag-commit gano'n. Parang sobrang nalungkot lang talaga ako. Pero malapit na ako sa point na yun. Pero ngayon, nakaya ko naman siya dahil sa tulong siguro ng mga friends ko. And sa pagdodrawing ko din, yun din yung nag-start na din ako doon mag-heal doon sa mga nangyari sa akin. And dati, sa akin kasi, sobrang pangit talaga ng ugali ko. Ayun nga, dahil nga sa na-depress ako. 3, go. What comments did people usually make about you back then? Yung mga comments na usually mga tao, peers ko, is maingay ako and naiinis sila sa akin kasi sobrang ingay ko. Pero hindi nila alam na nilalabas ko lang yung ingay ko sa school kasi gusto ko na kahit pa paano gumaan yung pakiramdam ko sa bahay. Kasi sa bahay kasi ako lang yung isang babae and ako din yung ate. And ayun, wala akong masabing mga kwento sa kanila kasi lalaki nga sila and hindi pa kami magkakaedad and ako nga yung ate. And ayun, sinasabi nila maingay ako without knowing na yung kwento ko hindi nila alam. Kasi hindi nga ako nagsasabi na nade-depress ako sa kanila. And naiinis sila sa akin kasi sobrang ingay ko sa school. And ayaw nila na gano'n. Gusto nila yung sakto na basta ayaw nila sa maingay dati. Kasi gusto nila yung tahimik na kaibigan ko. Eh hindi naman ako gano'n dati. What changed you? Yung ma-change is ang pinakamalaking tumulong talaga sa akin yung pagdodrawing ko and yung may mga kaibigan ko ngayon. Sa pagdodrawing ko kasi since grade 11 ako, since grade 1 ako, nagdodrawing na talaga ako and in-stop ko yun kasi, punta muna tayo ng grade 10. Sa grade 10 kasi, binabala ko na sumama ako sa editorial, sa journalism. Pero ang nauna kasi sa akin is yung doubt ko, yung baka hindi ko kayanin, baka matalo lang ako, ganun. Ang ending, hindi ko sinubukan. Ngayon, sumasali na ako, pero online lang. Hindi siya related sa school, pero for my own happiness lang naman. And mas masaya ako doon, mas pinili ko yun. And ayoko na, tinatry ko na ngayon. As for reporting naman ko is, nakakaya ko na siya, hindi na ako nahihiya. Medyo kinakabahan pa ako, pero hindi na gaya ng dati na hindi ko talaga inaaral yung mga reporting ko dahil sa sobrang hiya ko. And now, nakakapag-recite na ako, kaya-kaya ko na yung mga hindi ko nakakaya dati. Who you are now? Who are you? Siguro, sabihin na natin na meron pa din akong fixed mindset, pero hindi naman na as in fixed na fixed. Pero nakakaya ko pa din siya na gusto ko naman magbago, pero alam ko na wala pa ako hindi ko pa kaya ko pa mag-progress and hindi naman natin kailangan dadaliin lahat ng bagay. Kailangan natin unti-untiin para kahit pa paano mapupuntahan natin yung direction natin. And ngayon, hindi ko din masasabi na independent ako kasi alam ko sa sarili ko may takot pa din ako na hindi ko kayang mag-isa ako. And so, ngayon na kasi, okay naman na ako ngayon and
siguro sabihin natin, ano ako ngayon. Hindi ko alam. Basta, ano na ako ngayon. Okay na, medyo okay na ako ngayon. Thank you sa mga kaibigan ko na tumulong sa akin makaalis ako sa comfort zone.